Buenos dias, damas y caballeros. Today we are going to discuss whether kaya ba ni Baste gampanan yung role ni Vice President Sara Duterte sa Plan B ng mga DDS to field Baste for the presidential election as their standard bearer over Sara Duterte, whose numbers are going down. So, but to analyze the chances of Baste, we have to take first we have to discuss first kung ano ba ang personality ni Baste, ano ba ang perception sa kanya ng tao. Huwag muna tayo pumunta doon sa accomplishment niya kasi mahirapan tayo humanap ng ano bang accomplishment na gawa niya. Pero ano ba ang tingin ng tao sa kanya? Because election is a perception game. Kung paano mo makuha yung kiliti ng tao by selling them your idea, selling them your image, like si Duterte. Dahil galing tayo sa administrasyon na sinasabi ng mga kritiko na medyo lelembot-lembot daw si Pinoy, noy-noying. Kaya napunta tayo sa strongman personality, yung si Digong na The Punisher, ganon. The Punisher, isosolve daw niya yung drug problem. So successful siya in selling that image to us, although later on, syempre too late, after namatay na yung 30,000 katao, na-realize natin na sila pala ang behind sa drug supply, na sa mga napupunta sa mga tao, pinatay rin nila. So pero during the 2016 campaign, successful si Duterte in selling that image over an economist like Marojas, or over a LGU star like Jojo Binay, ganon. So it's the selling of image talaga that matters. That's why yan rin ang dahilan pinili nila Mike Defensor at kinumpirma ni Mike Defensor na kung ma-impeach si Sara, ipapatagbo nila si Baste na. Kasi sabi niya, tingnan mo, yung tono ni Baste, tonong Duterte. Yung lakad ni Baste, lakad ni Duterte. Pati mannerism ni Baste, mannerism ni Duterte. Kumbaga sa mga anak, siya ang parang nakuha yung style ng tatay niya. Pero ang tanong, nakuha ba niya? Sa tingin nila yan, sa perception nila yan. Pero ano bang general perception? Ang general perception can be summed up by the recent statement of Interior Secretary John Vic Remulla. Si John Vic kasi was asked to react dito sa sinabi ni Baste doon sa speech niya sa Rage campaign nila. Doon sabi niya kasi sa speech niya, sabi niya isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Yun, very very Duterte classic style of talking, parang si Digong. Pero anong sagot ni John Vic Remulla? Sabi ni John Vic Remulla, okay lang, hayaan lang natin yung mga pananalita na ganyan. Sabi niya, it's still within the bounds of his rights. So may karapatan naman daw sabihin ito. I wouldn't too much put weight on the words of Baste. Supot naman yan eh. It's still within the bounds of his rights. I wouldn't put too much weight on the words of Baste.
Supot naman yan eh. Yan, classic Caviteño rin na pananalita. Na siyempre alam naman natin na meron rin ambisyon to run for president itong si John Vic. Pero kahit kinikriticize natin ito si John Vic from time to time or most of the time, pero I think in this case, sa case ni Baste, na-capture talaga niya kung ano ang real perception ng mga tao kay Baste. Ha? At ito yung tulad ng sinabi niya na support. Ha? Kasi ano bang pinaka-biggest controversial issue kay Baste na pinag-usapan ng buong bansa? Ito yung he did not take the challenge of or the offer of very popular at marami nga sinasabi pwede presidential material na itong si former PNP chief Nicolas Torre. At naalala pa natin lahat yung naging public public point of discussion, pati si President Bongbong Marcos biniro si Nicolas Torre ukol dito sa zona niya, na yung inacknowledge niya hindi lang mga athletes kundi yung pati bagong pambansang kamao daw na si Nicolas Torre. So yan, at alam naman natin na anong nangyari dyan, na challenge ni Nicolas Torre si Baste, but Baste did not take on the challenge. Sumipot si Nicolas Torre sa venue kung saan sana magkaka-exhibition match sila, na siyempre alam naman natin itong si Kwan mas bata ito kay Nicolas Torre. Kumbaga walang dahilan na para umatras siya, pero umatras siya hindi lang umatras, kumaripas pa papuntang Singapore on the day of the fight. So at sinabi pre-scheduled na daw ito, pre-scheduled trip. Ganun pa man, pero sa tingin ko mas importante ang dignidad ng tao kaysa naman kung anong bakasyon. So that image naging marka na yan, yung umahe of being a chicken, matakutin kung makaripas, tumatagbo palayo sa isang challenge o isang laban. It stuck with Baste already. So yan, na kahit he may sound like Duterte, he may talk like Duterte, pero siyempre iba kay Duterte. Ang tingin ng tao, wala pa nga tayo nabalitaan na may nanuntok ito ng tao, nakabaril ng tao. So far meron na tayong mga balita, in fact hindi lang balita, admission mismo ni Duterte na siya mismo nakabaril sa mga kriminal, yung tatay si Digong. And then siyempre nag-order siya yung pagpatay ng 30,000 katao. And then si Sara sumuntok sa sa sheriff at nag-threaten kay presidente. So, hindi naman not that we support such move. Pero the point we're driving at is kahit pa paano mga tough guy acts, mga ganyan. Matapang si Digong, matapang si Sara. And then ito rin si Pulong. parang kay kay Baste rin. Na ang sumuntok at buntik na sinaksak, pero isang bugaw na akla. Yun palang kaya niya gawin.
Kaya siguro hindi siya pinili bilang presidential candidate, kundi ito na si Baste. Pero si Baste, wala tayong nabalitaan na ganyan eh. In fact, killer lang ito ng Davao sa mga chicks. Kung mga chicks tirador ng mga chicks. Sila Ellen Adarna. Yan naman ang kwan natin, ang mga instances na napunta sa public conversation or na naging mga issue na kung saan naging controversial itong si Baste Duterte. Hindi naman siya lawyer, unlike kay Sara at kay Digong. Wala siyang solid accomplishment even as mayor. Hirap pa rin ang Davao, marami pa rin mahirap. Panay pa rin tuwing may ula. Tuwing panahon ng tag-ulan, nababaha pa rin. Wala siyang nagawa na hospital for Davao. At least ang Quezon City ni Joy Belmonte, meron 2 hospital. Ang Manila kay Isko Moreno, meron 6 na hospital. Built by his predecessor, pero si Isko ang nagpa-improve niyan at ginawa parang St. Luke's ang style. At ngayon, totoong may mga doktor, nurses at hospital. Kasi noon, building lang, kama lang. Walang doktor, hospital at medisina sa mga previous administration before Isko. So, kay Baste, wala eh. Wala. Yung City Hall nila, luma. Noon pa yun. So, wala siya nadala. He did not improve anything for Davao. So, kaya walang chance si Baste. Sa isip lang yan ng mga DDS na kaya ni Baste. He can feel the shoes of his sister, Sara Duterte. Pero he will never be able to feel the shoes. Kumbaga, kung may humihina si Sara, mas mahina si Baste. At lalabas yan sa susunod na survey kung saan baka isasama na nila si Baste dahil sa pag-amin ni Mike Defensor na ito na nga ang plan B nila. Kaya ginawa na nila itong president ng PDP Laban at leader ng Rage, yung campaign nila for transparency and anti-corruption daw. Although sila syempre nangunguna na mga corrupt ng politicians. So yun, in short, no way. No way Baste, ha? Hindi ka lang supot sa politically, supot ka pa rin sa kwan mo, sa mga accomplishments mo. Wala, no chance talaga na you will ever take the role of your father. Malayong malayo. Marami ka pang kailangan gawin. You have so much to prove, and mga pananalita tulad nung ulo ni Marcos will not siguro sa mga DDS kakagatin yan. Pero sa general population, sa taong bayan, empty rhetorics yan. Na made by someone na who ran away from a good fight. Imagine 40s, mga 40s na ata, 40 plus na ata ito si Baste. Kumaripas sa laban sa isang 60 na ata si or late 50s si former PNP chief Nicolas Torre. So whenever people will see Baste, lalo na kung tatakbo siya sa pagka-presidente, they will always see Nicolas Torre, and they will always remember the cowardice ni Baste. So yun. So kaya sige, dream on mga DDS. Ibig sabihin desperado talaga kayo. But Baste will never win as president. No way. Okay?
So hanggang dyan muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this Walk the Talk session, and see you in my next vlog.